anyway, tuloy natin. Yung ibang usapan naman. Eto, anak ng weteng. Anak ng weteng talaga. Panoorin na. Itinabago ang sesyon sa Senado pero kakaibang sesyon ang ginawa ng aktres na si Mariel Padilla. Nagpagluta drip siya sa loob mismo ng Senado. Nakakabastos umano ito, sabi ng ilan, kaya nagsorry agad si Senator Robin Padilla. Nasa frontline ng balitang yan. Anong nakakabastos? Ang bastos yung tumatay sa pinggan. Biro lang ha. Joke lang. Nakakabastos daw yun, magluta drip. Ay, ang bastos naman yun, naguglutas siya. Naging bastos yun. Yung nagtuturok, hindi bastos, pero yung nagugluta drip, bastos. Bangag kayo, bangag? Si Elaine Polencio. I'm here in the Senate now, pero dahil iba tayo, ibahin. Look at what I'm doing. Drip anywhere. Ito ang viral video ngayon sa social media kung saan ipinakita ni TV host actress Mariel Padilla ang kanyang luta o glutathione drip session sa loob ng Senado. Nag-post din siya na nakaturok sa kanyang gluta habang nasa loob ng opisina kasamang kanyang asawang si Senator Robin Padilla nitong Miyerkules. Alam nyo, ito ha. Una, okay? Paano mo masasabing mali o masama o hindi maganda? Una, asawa naman niya talaga yan. Isipin mo ibang babae yan. Masama yun. Nagtuturukan sila sa loob ng ano. Di ba? Asawa naman niya yan. Pangalawa, wala namang illegal sa paggaganyan. Di ba? Pangatlo, pera ba ng taong bayan yan? I don't think may laki-laki ng kinikita ni Mariel. Di ba? Doon sa pagbebenta pa lang niya, sa pagiging artista niya. It's something ganito eh. Parang ganito. Normal ba yan na nag-gluta drip siya? Oo, normal po yan sa babae. Alam nyo, it's not something na pampaganda lang. Okay? Ang gluta drip, ginagawa yan for vitamins. Para hindi ka tumandang mabilis, magkaroon ka ng maayos ang immune system mo. Kaya sabi ko nga sa'yo, hindi lang Mocha Girls gumagawa niyan. Pati, kahit si Mocha, ginagawa ho yan na ano yung Vivos by Icon Clinic. Oy, may kasamang commercial ha. Tapos gluta drip, ganyan-ganyan, di ba? Normal ho yan sa kanila. Sa madaling salita, kung normal sa kanila yan, sa mga babae, dun sa mga walang alam, hindi normal sa inyo yan. Pero sa may mga alam, normal po yan. So, ibig sabihin, what is wrong in doing it while your husband is working? Diba, Jimmy Kim, maraming salamat. Miss Lindenman, salamat po. Diba, eto lang kasimple eh. Kung normal sa babae ang ginagawa na yan, so ibig bang sabihin, kung kumain ako sa opisina, halimbawa may asawa akong senador, kumain ako sa opisina ng senador, ng asawa ko, gusto ko kasi siya makasama. Ay, hindi maganda yan. Bakit? Kumain ka sa opisina ng senador? Diba? Normal nga po yan. Hindi, alam mo, yung mga tatanga-tangang walang alam sa ganyan, masasabi mong hindi normal yan. Pero normal po yan. Hindi naman pera ng taong bayan yan. Ito nga ang maganda dyan eh. Hindi nyo ba nakikitang maganda? Isipin mo ha, napaka-supportive ng asawa. Na andun, sinasamahan yung asawa na nagtatrabaho sa loob ng Senate. Anong gusto ninyo? Sa labas pa sila? Nagpa-plantito-plantita. Parang yung isang senador. Yung laging absent sa Senate. Yung hindi mo makita, lagi nasa shooting. Diba? Yun lang naman sa akin, ha? Kung gusto ninyong batikusin niyan, bahala po kayo. Pero sa akin, napaka-OA nyo naman. Napaka-OA. Hindi ko talaga mag-gets eh. Ito ha, isipin mo. Nagtatrabaho si Robin. Gustong pumunta ng asawa niya para makasama na lang, alam mo yun, may mga ganun eh, supportive sa asawa. O sasama ako samahan kita ha. O,
Para habang nag-work ka, binabantayan kita. Malay ko kung nag-work ka. Hindi, biro lang. Walang ganun. Faithful yan. Faithful na yan si Robin. Di ba? Nagtatrabaho si Robin. Sinusuportahan siya ng asawa. Oh, yung asawa, wala namang ginagawa at wala naman siyang responsibilidad sa taong bayan. Wala naman siyang responsibilidad sa bayan na to. Oh, sige ha. Babe, honey, habang nag-work ka, maggugluta lang ako dito. Masama yun? Ang masama siguro, kung si Robin Padilla ay nagpapagluta. Actually, hindi nga rin eh. Kung sakasakaling si Robin yung nagpapagluta, bakit pwede naman siya mag-work habang ginugluta dito? Ganyan lang naman yun. Nagsusulat, nagbabasa. It's like exercising. Diba? So, kunwari, merong gusto mag-exercise sa loob ng senator's office, masama na. Kailangan mong gawin yun para maging healthy ka, di ba? Para ma-perform mo yung duty mo. Oh, masama na rin yun. Kasi bawal dyan. Dapat opisina lang yan. Di ba? Alam nyo, sana lang, wag tayo masyadong OA. Napaka-inggit natin sa ganyang bagay. Di ba? At saka, alam mo, tinanong ko ito sa Mocha Girls. Tinanong ko sa kanila isa-isa. Ito tinanong ko talaga eh. Kasi sila ba, wala silang pakialam sa politika, di ba? Ano sa tingin ninyo? Sabi nila, illegal ba magluta? Tapos, may pera naman si Mariel. So sigurado naman pera niya yung pinambili niya. Yan ang sagot nila eh. At ito pa yung sagot ni Baby Jade na tumpak na tumpak. Sabi ko, iba talaga kayo, mga banateras kayo. Kayo ang tinatawag na banateras babies. Sabi ni Baby Jade, alam mo sir, kaya naman yan binabash. Kasi talaga namang ayaw lang nila si Robin Padillang senador. Ayaw lang talaga nila. Tapos nakahanap sila ng butas. Nakahanap sila ng dumi na pwede nilang ipahid. Kaya sinabi nila yun. Kaya binabash. Pero ano naman problema kung sabi, sir, si Robin ba yung nagpagluta? Hindi naman si Robin yung nagpagluta. Si Mariel naman. Asawa naman. Sabi nito, hoy, hindi inggit yun. Bakit ka ba ganyan, banat ba? Nabubulag-bulagan ka sa Anong katotohanan dyan? Hindi, tanungin kita. Sige, anong illegal dyan? Meron ho bang illegal dyan? Pangalawa, may pera ba ng taong bayan ginastos dyan? Pangatlo, dahil pa sa pagugulutan ni Mariel, hindi nakapag-perform ng trabaho si Robin Padilla? Pang-apat, nakakasagabal ba siya sa takbuhin ng Senado? Ang opisina ng Senate ay hindi beauty parlor. Yan ang medyo tatanga-tangang comment. Una-una, hindi sa beauty parlor ginagawa ang gluta. Hihirit na lang, mali pa. Yan ang sinasabi kong hindi kasi alam ng ibang tao yung ibig sabihin ng gluta drip. Yan ang problema, hirit ng hirit, walang alam. Hindi nagre-research. Una-una, hindi sa beauty parlor yan ginagawa. Nagpapakulay ng buhok doon, nagpapalagay na extension. Yun ang ginagawa sa beauty parlor. Nagpapaputol ng kuko. Yun. Ang gluta, ginagawa yan sa mga Icon Clinic. Sponsor ko yun. Sponsor. Magpapagawa nga ako ilong eh. Biro lang ha. Ginagawa yan sa bahay. Totoo. Dati, yung mga minsan ginagawa namin before show. Kasi nga, una-una, it's a health. Hindi huyang kapritsyuhan. Akala kasi nung iba, kapritsyuhan yan. Hindi huyang kapritsyuhan. Hindi huyang kaartihan. Yan po ay para kang umiinom
ng gamot, vitamins, kaya lang idinidiretso sa ugat mo para mas mabilis ang epekto. Naintindihan nun natin? Yan ang reason yan. Ngayon, hindi naman nung si Robin yun. Yung asawa naman, nasa tabi lang naman siya. Sana kung nakapatong siya. Hindi, di ba yun ang masama? O, kunwari, nag-glutadip si nakapatong. Siyempre, hindi na magagawa ni Robin Padilla yung trabaho niya. Pero kung nandyan naman siya, hindi naman nakakasagabal, maayos nga ang suot. O, ano ba naman yun? Hindi kasi alam ng mga tanga yan eh. Oh, sabi naman nitong isa, wag na lang kasi i-post, di walang problema. So, ibig sabihin pala, walang problema kung hindi i-pinost. Tama. I will follow your argument. So, kung hindi pinost, walang problema. So, ibig palang sabihin, wala talagang problema. Tama. Kaya lang, maraming OA na tao, porket nakita sa social media, binash na. Pero, in reality, wala naman talagang problema. So, sinagot mo rin yung tanong o sinagot mo rin yung dapat sagutin. Wala naman talagang problema. OA lang talaga ang tumitingin. Kasi nga, sabi ko nga sa inyo, kahit anong gawin ni Robin, yung mga taong galit kay Robin, galit na talaga kay Robin. Wag na maganon-ganon lang si Robin, galit na kagad eh. O, ginagalaw niya yung balbas niya. O, sinusuklay niya yung balbas. Wala kasi kayong balbas, puro kayo... Yun ang totoo doon. Alam nyo, may reason yun kung bakit ginaganyan yan. Para healthy din yan eh. Kasi kung hindi nagkakabuhol-buhol yan. Alam ko kasi dati ako may tali pa nga ako niyan dati. Tinatali ko nakaganon, no? Parang nakay Mac 10. Kilala niyo si Mac 10, Google nyo. Nakaganon yung ko, kaya tinatali-tali. Habang nagmi-meeting, ginaganyan-ganyan ko yan para wala lang ako suklay. Kasi medyo yung akin, hindi katulad nung kanya. Yung kanya kasi, di ba dito, hindi nalalagas yun eh. Yung dito kasi, pag sinuklay mo nalalagas. Pero ano yun, issue alam mo, nakikinig siya sa ginagano lang niya. Para lang maayos. Kasi nga nagbubuhol-buhol eh. Issue na kagad sa kanila yun. Oh, tama sabi nitong isa. Kampi kasi si Robin kay Kibuloy kaya pinapahaba ang issue. Oo. Oh. Nagbabayad ba siya ng rent, Senate of... Oh, walang problema yun. Opisina naman ng asawa niya. Ang masama kung pumunta sa ibang opisina. Yun ang totoong problema. Tama naman, office po ni Senator Robin yun, hindi naman opisina ng iba. Sana nga kung gumamit siya ng ballroom ng Senado. O kaya gumamit siya ng, anong tawag doon? Yung mga auditorium. Hindi, anong tawag doon? Doon sa kanilang plenary. Kung doon nagpagluta yun, ayun medyo sablay. Kasi nga, ang totoo, basher talaga kayo ni Robin. So kahit anong gawin ni Robin, ibabash nyo. Sabi ko nga sa inyo, yung ganyan, it's like taking a medicine. Bawal dyan. Huwag kang mag-video. Bakit? Iinom ka ng vitamin sa loob ng opisina ni Robin. Huwag kang uminom ng vitamins. Bakit? Hindi tama yan. Opisina ni Robin yan eh. Diba? Oh, kaya nga sabi ko sa inyo, sana ko ibang babae yan. Yan, pag nagpaturok kay Robin. Ibang usapan yun. O di kaya habang nagpapasexy si Mariel, nakaka-distract 'yun. Sana kung ganun eh. Isipin mo nag-gimbal ang social media dahil lang diyan. Alam mo, naalala ko nung panahon ni Mocha,
Naalala ko noon panahon ni Mocha eh. Kumain lang siya ng masarap sa Chibo. Pinuna na siya. Kasi daw ang opisyal ng gobyerno hindi dapat frugal. Ano? Frugal. Oo. Ito i-google ninyo. Ipinost yan. Galit na galit kay Mocha. Bakit? Naka-laptop siya ng MacBook Pro. Tapos kumakain siya sa Chibo. Kasi daw, ang pagkain sa Chibo, 400 pesos ang isa. Tapos, isa ka lang naman public servant. Anong ginagamit mo? Pera ng taong bayan. Yun na kagad ang puna kay Mocha nun. Lahat ng gawin ni Mocha nun, pinupuna. Una-una, MacBook ko nga yun. Di nga niya MacBook yun. Nakikipindot lang siya dun. As in, ganun. Luxury ang dating ng gluta. Yung asawa niya, low-key lang. Hindi ho luxury ang gluta. Pasensya na ha, madam. Hindi ho luxury ang gluta. Alam mo, kung ako lang talaga may pagkakataon na... Kasi ang problema, yung supplier ko, hindi ko na makontak. Kaya wala na akong gluta. Pero dati nagpapagluta kami. Kasi nga, puyat, maraming ginagawa. Iba ho ang epekto ng gluta sa sa kalusugan po. Kaya nga tingnan nyo, hindi ho halata na 48. Na ganun pa. Halata ba? Sabi ng mga nakakausap ko, 32 lang. Mas malakas pa. Kaya pang... Hindi, try ninyo. Bigla nag-promote ng gluta no? Try ninyo magluta. Mamaniwala kayo sa akin. Yung mga mukha ninyo. Pag nakikita ko ngayon mga kaklase ko nung high school, napapaano ko, ano nangyari sa inyo? Siguro yung asawa ninyo talagang talagang stress sa buhay nyo. Bakit parang ang tatanda nyo na? Bagsak na talaga yung nyo. Gluta ang sagot yan. O sabi nito, sa dinami-dami ng problema ng bansa, gluta pa ang pinupunang ganon na baka inggit ang nga parin po. Eto nga dito may humirit pa. Ha? May banateras talaga na Mocha Girls Sabi, alam mo sir, grabe lang yung mga yan mamuna pagdating sa gluta ni Mariel. Pero hindi ba nila pinupuna yung nanood pa ng concert? Ano ang kapuna-puna doon? Yung nagluta lang yung asawa mo sa tabi mo habang nagtatrabaho ka? Yung asawa yung nagluta O yung nag-concert na ikaw mismo yung nag-concert habang binabaha ang ibang parte ng Pilipinas. Nag-chopper ka pa. Yun ang totoo. Yun ang doon Yun ang sinasabi ng isang Mocha Girls doon Pambihira. Sir, pinupuna nila yan. Yun nga, hindi nila pinupuna. Tapos, alam mo, sabi pa nila, anong dahilan ng mga tanso? Alam nyo kung anong dahilan nila? Kasi kailangan naman mag-relax ng presidente. Kailangan daw mag-relax. Pero ito, yung asawa mo, hindi ba pwede maging healthy? Utomaya, pa-shoutout ni Eugene Trapa. Tapos, weekly may party pa. Habang, alam mo, Sandali. May naririnig ako. Sandali. Yun. Narinig nyo? Yung itim na itlog ko. May sinasabi sa akin. Ha? Talaga? Oh! Grabe naman. Narinig nyo? Sabi nung itim na itlog ko, ang susunod na daw nagagargarin, itong si Mariel.
Isusunod na daw sa listahan na gagargarin. Itong si Mariel naman daw. Buhay yan, oh. Bukas, ganyan na. Yan naman na bukas ang title ng ibang mga vlogger. Mariel Padilla gagargarin sa listahan ni Lisa. Ay, grabe. Oh, susunod na liligwakin. Ubuimski. Gusto ko gargarin eh. Bakit ba? Sabi nito, gorgor. Hindi gargor. Gusto ko gargar. Kasi pagka sinabi mong gargar, hindi naman ibig sabihin A. G-U yun. G-U. Gargar. Ang G-A, gargar. Ang sabi ko, gagargarin. Ano yun? U. Gargar. Hindi mo nakita yung bibig ko? Gargar. Ay, nako. O, liligwakin. Yan. Mariel, kawawa ka naman. Nasa Senado ang TV host actress para suportahan ang pagpasa ng Eddie Garcia Bill para sa safety protocols sa film, TV at radio industry. Jeep anyway raw ang motto ni Mariel. Malilate raw siya sa appointment sa klinik kaya ginawa na lang ang gluta session sa opisina ng senador. Ibinida pa ni Mariel ang aniyay maraming benepisyo ng Ayan no. Kita nyo, malilate daw kasi siya. Kaysa sa dumaan pa siya sa doon na lang ginawa sa Senate. Ano nakakaano niyan? Collagen production, whitening, energy, metabolism, immunity, and so much more. Pang ano talaga yan eh, para sa vitamins yan eh. gluta, kaya ng produksyon ng collagen sa katawan, pampaputi, dagdag energy at makakatulong sa metabolism at immunity. Pero hindi nagustuhan ng netizen ang gluta session ni Mariel sa Senado. Tingnan mo yung mga picture Kita mo itong isa, cartoons. Ito, walang picture. Hindi ko alam sa media, bakit nyo pinipick up ang mga fake account? Hindi, media kayo rin ang gago eh. Sa totoo lang kayo rin yung pagkagago eh. Bakit nyo kailangan pick upin yung mga fake account? Na alam nyong trabaho nilang mambash. No decency in the Senate is a type of imagery you want to convey to the Filipino public. Pero pustahan ko sa inyo, may kabit yan Anong kabit? Hindi kabit na babae Nakakabit yung nila, electricity. Yan kasi ang typical ugali ng Pilipino. Typical ugali. Panahon pa lang ng mga Espanyol, ugali na natin mga Pilipino yan. Yung may pamaypay pa nga yan di ba? Tingnan mo siya. May asawa siyang Indio. Pero, kulasisi ng pare. Yeah. Hindi, ganyan tayo mga Pilipino. Ang hilig natin mamuna na akala mo naman, masama talaga yung ginagawa ng tao. Asawa niya, Indio. Ano to? Pamaypay. Ganun yung panahon ng Espanyol Asawa niya, Indio. Pero sila, himod puwet ng Espanyol na pare. Wala man lang delikadesa. It's really a sign of relief na hindi ko binoto si Robin. Tingnan mo na, lumabas talaga ang totoo. Basher ka ni Robin nung nakakita ka lang ng pwedeng laruin ng isipan ng taong bayan, binash mo na. Sa bagay, troll ka Binababoy nila ang Senado only in the Philippines. Hindi, alam mo kung sinong bumababoy? Si Ontiveros. Siya ang bumababoy sa Senado. Bakit kanyo? Kung ano-ano na lang ang tinatanim nila doon. Kung sinasabi nila dati, 'di ba, may tanim-tanim droga, tanim-tanim Ngayon may tanim witness. Yun ang bababoy. Tanungin kita, yung insertion, anong tawag mo doon? Hindi ba pambababoy din yun? Ba't di nyo sinasabi? Wala pala kayo Mga hipokrito kayo.
hindi man lang daw ginawang disente at nirespeto ang Senate. Burado na ang post ni Mariel matapos makatanggap ng backlash. Tumanggi muna ang aktres na magbigay ng pahayag. Si Senator Robin Padilla, natawa na lang na naging issue pa ang ginawa ng asawa. Pero nanghingi na rin siya ng paumanhin sa mga taong hindi ito nagustuhan. Wala naman daw intensyon ng kanyang asawa na bastusin ng Senado. Hilig lang daw talaga ni Mariel na ipromote ang magandang pangangatawan at maayos na kalusugan. Nauuso sa Pinoy ang pagtuturok ng gluta na karaniwang ginagamit ng mga gustong magpaputi, gustong pabagali ng pagtanda at pang-multivitamins. Nauna nang nagbabala ang Department of Health dyan. Kaya raw nitong sirain ang kidney at mauwi sa pagkamatay kaya dapat hinay-hinay. Nagbabalita mula sa... Pustahan tayo mga susunod na balita, mga susunod na araw. Sasabihin na nila, bawal ang gluta. Susabihin naman nila, mali ang paggamit ng gluta, nakakaabuso. O dapat nurse lang ang nag-aano ng gluta. Ganyan yan eh. Narinig ko na yan eh. Hindi, totoo. Alam mo, mainit kasi ulo nila kay Robin. Alam mo, si Robin kasi ang tipo ng tao na, you see, tawag doon yung, kung ano yung nakikita mo, yun na yun. Hindi ho siya yung yung iba sa personal, iba sa pampubliko. Hindi siya ganun eh. Kung sino siya, siya na nakikita mo. Totoong tao, ika nga. O, sabi nito siya, transparent. Alam nyo, mga kababayan, hindi nyo ba napansin bakit nag-number 1 si Robin? Maraming teorya ba't nag-number 1 si Robin. But if there is one truth, si Robin po, panahon pa lang, hindi pa po siya pumapasok sa politika, nakikialam sa politika, nakapagtanim na ho siya sa mga mamamayan. Madalas yung tumulong yan. Hindi nyo alam. Ako kasi nakasubaybay ho ako dyan eh. Hindi, eto, walang biro to. Ay, talaga namang dati humahanga ako dyan bilang artista. Sa katunayan, kung hindi nga sa kanya, hindi ako magkakajowa eh. Ito, di ba sinabi ko na to sa inyo nun eh. Paano? Nanood kami ng Maging Sino Ka Man nung nililigawan ko. Pagtapos kami na. Doon ako medyo gumagapang-gapang ng kamay. Hindi po kasi ako marunong manligaw nun. Kaya sabi ko, alam ko na, galing ko ito sa pelikula ni Robin. Si Robin magaling magpakilig. So nung nanonood siya, panay ang tingin sa akin. Konti lang. Masyado ka naman. Tapos, syempre yung kamay ko, alam mo naman sa sinehan, di ba? Sa sinehan, parang parang langaw dun eh. Mga kamay, gumagapang kung saan-saan, talagang Ginanong ko yung kamay, hinawakan ko. Yun! Paglabas, magkahawak na kami ng kamay. Totoo yan. Kaya kasalanan ni Robin na kasi hindi ako marunong manligaw, nadaan ko na lang, pinakilig ni Robin, ako na nakinabang. Ang lupet, di ba? Ang tawag dyan, para-paraan. The next performance will start momentarily.